Alright guys, sa mapagpalang araw, DOTR Secretary Dizon, hindi naniniwalang nagbalik na ang tanim bala sa mga paliparan. Nauso na naman yan ha. Alright guys, sa mapagpalang araw, hindi naniniwala ang Transportation Secretary Vince Dizon na nagbalik na ang tanim bala sa mga paliparan. Ito ay matapos ipakita ng Office for Transportation Security ang video na umano'y insidente ng tanimbala. Sa isang insidente, nakakitang may bala sa loob ng selyadong dilata. Grabe, no? Selyadong dilata na sa bagahe ng isang pasahero. Nagbabala ang Department of Transportation na mas mabigat na parusa lang ang mahuli ng bala sa ibang bansa, no? At mabigat talaga ang kaparusahan niyan. At dito pa lang ay kailangan ng parusahan, no? Sinong mga gumagawa niyan. Alright, panoorin po natin yan. Let's get it on. I think all these cases, actually umamin po ang ating mga kababayan na either hindi nila alam at may nagpadala sa kanila. Hindi ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS ang naglagay o nagtanim ng mga bala sa mga bagahe ng mga pasahero. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay ng tatlong insidente ng umano'y tanim bala sa mga paliparan sa bansa simula March 20. Paliwanag ng kalihim, makikita ito sa mga video na nakuha na ng mga OTS personnel habang isinasagawa ang manual search at x-ray sa mga bagahe. Isa sa mga pasaherong ito, nakitaan ng bala na nakasilid sa loob ng selyadong delata. Inamin po niya na merong nagpadala sa kanya ng isang lata at hindi ko alam kung bakit, pero may bala doon sa loob ng latang yun. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na iimbestigahan Ayan, nauso na naman ng tanimbala, no? Sino kaya may kagagawa niya? pa rin ang mga ito at titingnan ng mga closed-circuit television sa airport upang matiyak na hindi nasingitan. Gayunman, sa kabila ng pagkalat sa social media ng mga umano'y naturang insidente, tumanggi namang tawagin ito ng DOTR Secretary na tanimbala. We don't believe that tanimbala is that. And I think these three instances show that. No? And believe me when I say, and he will not say this, he will never say this, but under the leadership of General Atobis na, hindi makakabalik yan. Pakiusap ni Transportation Ayan, sigurado ka bang hindi makakabalik ang tanimbala, no? Kung gagawin talaga yan. Secretary Vince Dizon sa mga pasahero, huwag magdala sa bagahe ng ammunition o bala ng baril at tiyaking wala ito sa pag-iimpake. Babala ng kalihim, makalusot man ito sa paliparan sa Pilipinas, mas mabigat na kaso ang mga kaharapin kung mahuli sila sa ibang bansa. Kung hindi po yan nakita dito o hindi po pinabayaan na lang ng OTS dito, alam niyo po ba ang kaparusahan sa Singapore pag kayo ay nahulihan ng bala sa airport? Pagpasok ng aeroplano, 5 to 10 years imprisonment at 5 o 6 na beses kayong papaluin ng cane. Ayon naman kay OTS Administrator Undersecretary Arthur Bisnar, sa Japan naman ay hindi hihigit sa 5 taon ang maaaring ipataw na pagkakakulong at multa na hanggang 30 million yen o katumbas na 10 million pesos. Habang sa Hong Kong ay umaabot ang multa ng hanggang 100,000 Hong Kong dollars at hanggang 5 Ayan, ingat-ingat kayo sa mga tanimbala. Tingnan nyo yung mga bagay nyo, no? Mukhang nauso na naman ang tanimbala. taong pagkakakulong. Bukod po doon ay magpapadala po ng mga advisories po yung mga ibang bansa pupunta sa ating sa Pilipinas para po questionin kung bakit nagkaroon ng ganong insidente. Bukod rito, sinabi rin ng mga opisyal na magkakaroon ng Pilipinas ng masamang imahe sa ibang bansa kung nakalulusot ang mga ipinagbabawal na gamit sa biyahe sa eroplano. Asher Kadapan Jr. Alright, UNTV. guys, ayan, napakinggan at napanood natin ng panibagong tanimbala, no? Hindi naniniwala na nagbalik ang tanimbala. Ayon dito kay DOTR Secretary Dizon. Sigurado ba kayo dyan? Mamaya meron na
Alright, maraming salamat sa inyong panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one. Peace out.